Si Yota ay isang taunang lalaki na na-friendzone ng kanyang kaibigan, kaya siya ay naging isang sad boy. Gayunpaman, nagbabago ang lahat kapag nagkaroon siya ng isang magandang stepsister mula sa isang kilalang website. Nagsisimula ito kina Saki at Yota sa buhay step-siblings na tulad ng pamumuhay kasama ang isang estranghero na malapit lang para sirain ang iyong araw ngunit hindi sapat para mapaganda ito. Iniisip nila kung gaano kaiba ang mga bagay sa fiction kumpara sa totoong buhay, at habang ang mga normal na magkapatid ay nakikilala ang isa't isa sa kanilang buhay, ang mga step-siblings ay nananatiling estranghero hanggang sa pinakadulo. Lingid sa kanilang kaalaman, nagkrus ang landas nila sa kalye, at habang nakikipagkita si Saki sa kanyang ina upang maghapunan, pumasok si Yota sa kanyang pinagtatrabahuan ngunit nahuli dahil sa pagiging late. Kinabukasan, ibinunyag ng ama ni Yota si Taeshi, na isang babae na nagngangalang Akiko sa isang bar ang kanyang nakilala, at sa paanuman ay napagpasyahan niya na siya ay karapat-dapat na panatilihin. Naniniwala si Yota na ito ay isang kalokohan, ngunit hiniling sa kanya ng kanyang ama na makipagkita sa kanya ngayong gabi at pagkatapos ay magdesisyon. Kahit na sa tingin ni Yota ay hindi pa handa ang kanyang ama para sa pangalawang kasal, nagpasya siyang suportahan ang kanyang desisyon hanggat ito ay magpapasaya sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang malaman niyang mayroon ding anak na babae si Akiko na magiging kanyang stepsister. Nang gabing iyon, nakilala ni Yota si Akiko kasama ang kanyang ama at ipinakilala rin sa kanyang bagong kapatid na babae, si Saki, na kaedad niya pala. Pareho sila ng grade, at isang linggo na lang ang birthday niya pagkatapos ni Yota. Humingi ng paumanhin si Akiko sa pagpapakita sa kanila ng isang mas lumang larawan ni Saki, na nagpapakita na hindi niya gusto ang pagkuha ng kanyang mga larawan mula noong siya ay lumaki. Nang maglaon, sinabi ni Saki kay Yota na gumaan ang loob niya dahil akala niya ay isang nakakatakot na lalaki ang hitsura ni Yota ngunit siya ay isang taunang lalaki pala. Kapag sinabi ni Yota na karamihan sa mga nakakatakot na tao ay mukhang mabait, nagkomento siya na ang mga nakakatakot na tao ay hindi gumagawa ng mga part-time na trabaho at nakakakuha ng magagandang marka. Pabirong sinabi ni Yota na karamihan sa mga kriminal ay talagang napakatalino, na nagpapatawa sa kanya. Kasunod nito, dinala niya si Yota sa balkonahe dahil may gusto siyang ibahagi sa kanya ng pribado. Kapag tinanong ni Yota kung bakit siya nagtitiwala sa kanya sa lalong madaling panahon, binanggit ni Saki kung paano ang lahat ng bagay tungkol kay Yota ay nagbibigay ng kalmado na vibe, na nagpapaisip sa kanya na siya ay mapagkakatiwalaan. Inihayag niya na wala siyang inaasahan mula kay Yota, at ayaw din niyang umasa ito sa kanya. Malugod si Yota na marinig iyon at iminumungkahi nilang ipagpatuloy nila ito sa hinaharap. Kinabukasan, biglang naging taunang lalaki ang tatay ni Yota dahil nakalimutan niyang linisin ang kwarto. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell, at nagpakita si Akiko na may dalang 1 toneladang regalo bilang pasasalamat sa kanilang hospitality. Winelcome sila ni Yota, at parehong nagulat sina Akiko at Saki nang makitang malinis ang bahay. Casual na binanggit ni Yota na tradisyon ng pamilya ang panatilihing walang batik ang mga bagay, dahil ang kanilang utak ay hindi maaaring gumana sa kaguluhan ng isang labahan. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Taeshi ang kanyang sarili sa isang ganap na nakakatawa, na nagpatawa sa kanilang dalawa. Pagkatapos, dinala ni Yota si Saki sa kanyang silid, at nagulat si Saki dahil ang dati niyang lugar ay sira na. Iisa lang ang kwarto nila sa lugar na iyon, at dahil night shifts ang trabaho ni Akiko, iisang kwarto ang gagamitin nila sa magkaibang oras ng araw. Ibinunyag ni Saki na sa kanya lang ang lugar na ito sa buong araw, kaya humingi ng paumanhin si Yota dahil kailangan niyang ibahagi ang bahay na ito sa kanila. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Saki na ihinto ang pagiging formal sa kanya dahil magkasing edad sila. Nagtatanong si Yota kung talagang gusto niyang makipag-usap ng informal, at naniniwala si Saki na ang casual na pag-uusap ay napaka-relax. Kahit na magiging mahirap para kay Yota na tratuhin siya bilang isang malapit na kaibigan, pinahahalagahan niya ang katapatan ni Saki at nagpa siya na makipag-usap sa kanya sa isang mas formal na paraan. Ibinunyag pa ni Saki na pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang bagong buhay, kaya naman phone niya siya sa mga ito. Upang maibsan ang tensyon, nag-aalok si Yota na hayaan siyang ibaba ang kanyang mga bagahe habang inaayos ng kanilang mga magulang ang bahay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Yota ay napatid at nahuhulog sa andi ng isang babae, at lahat ay tumatawa sa nangyari, na tumutulong sa kanila na mag-bonding.
Nang maglaon, nalaman ni Yota na si Saki ay pumapasok sa parehong paaralan na pareho niya, at dahil pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan, nangako itong hindi makikipag-ugnayan sa kanya doon. Bago nila ito mapag-usapan pa, nakatanggap si Yota ng isang tawag mula sa isang tao, at hinimok siya ni Saki na tanggapin ito. Sa gabi, ang kanyang katrabaho na si Shiori ay nakaamoy ng pabango ng isang babae sa kanya at sinimulan siyang asarin, na iniisip na sa wakas ay may jowables na siya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yota ang tungkol kay Saki, at nagsimula siyang magtanong ng mga katanungan tungkol sa kanya. Sinusubukan din niyang itampok ang mga ito sa isang family therapy video, ngunit nang hilingin sa kanya ni Yota na alisin ang kanyang isip sa ganoong kalokohan, ipinahayag ni Shiori palagi siyang nasa pagkabalisa dahil pumapasok siya sa isang all-girls school. Nang malaman niya na nag-aalala si Yota tungkol sa kung paano kumilos sa paligid ni Saki, pinayuhan niya itong maging totoo sa sarili na lang. Kinagabihan, umuwi si Yota at nakita si Saki na nakaupo mag-isa sa lounge. Medyo nabalisa siya, ipinaliwanag na palagi siyang nasa paaralan kapag bumalik ang kanyang ina mula sa kanyang shift at vice versa. Sa kabila noon, napanatili nila ang kanilang relasyon at kahit minsan ay nagsa-shopping. Mamaya, tumungo si Yota sa shower kung saan iniisip niya ang malaking pagbabagong pinagdaanan ng kanyang buhay. Si Saki sa una ay naghihintay sa lounge ngunit pagkatapos ay tumungo sa kanyang silid. Kapag tapos na si Yota, kumatok siya sa kanyang pintuan at ipinaalam sa kanya na libre ang paligan. Nag-goodnight ang dalawa sa isa't isa, at pumunta si Yota sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, nagising si Yota sa kanyang alarm at nagbihis para sa paaralan. Natagpuan niya si Saki na naghuhugas ng pinggan, na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapauna sa kanya sa paligan. Gayunpaman, hiniling ni Saki sa kanya na huwag na itong ulitin at nagtungo sa paaralan. Mamaya sa paaralan, pinapanood ni Yota si Saki na nakaupo na parang loner mula sa rooftop nang ang isa sa kanyang mga kaklase, si Maro, ay nagpakita at ipinapalagay na si Yota ay may crush sa kanya. Ayaw ipahalata ni Yota na stepbrother niya ito kaya sinabi niyang hindi siya sapat para sa isang babaeng katulad niya. Gayunpaman, ang sabi ng kanyang kaklase ay kabaligtaran ito dahil narinig niyang si Saki ay isang online creator. Binanggit niya ang blonde na buhok ni Saki, piercing sa tenga, at ang seryoso na tingin sa mukha nito, na tila isang kasangkapan para sa kalamidad. Nang tanungin siya ni Yota kung bakit siya naniniwala sa mga tsismis, sinabi niya na ito ay dahil nang anyayahan siya ng isang lalaki mula sa baseball club, tinanggihan siya nito sa pagsasabing masama siya gaya ng sinasabi ng mga tsismis. Naniniwala si Yota na sinusubukan lang niyang iwasan ang lalaki, ngunit sinabi ni Maro na narinig din niya ang parehong bagay mula sa ibang mga lalaki. Ang isang tsismis ng isang tao ay maaaring balewalain, ngunit kapag maraming tao ang nagsimulang i-back up ito ay nagsisimula sa tunog tulad ng katotohanan. Pagkatapos ay tinanong ni Maro si Yota tungkol sa kanyang bagong kapatid na babae, ngunit narinig nila ang pagtunog ng kampana at bumalik sa klase bago siya makasagot. Sa klase ng tennis, pinapanood ni Yota ang isang babae na nagngangalang Maya na sobrang sporty at naiinip siya kaya nagpa siyang kausapin si Saki. Tinanong niya kung bakit siya nakikipag-usap sa kanya, at binanggit ni Yota na nag-aalala siyang makita siyang masaktan. Tinanong niya kung bakit siya pumili ng tennis, at isiniwalat ni Saki na mayroon siyang dalawang dahilan, ang isa ay ang peer pressure ni Maya. Tinanong niya si Yota kung bakit siya pumili ng tennis, at ipinahayag ni Yota na ito ay dahil walang mga laban sa koponan. Ayaw niyang umasa sa ibang tao o umaasa sa kanya, na siyang dahilan din ng pagsali ni Saki sa tennis. Kapag binanggit niya na nahihirapan siyang umangkop, nagkomento si Yota na ang mga nakaistilong babaeng katulad niya ang kadalasang sentro ng atensyon. Gayunpaman, mas gusto niyang mapag-isa dahil binibigyan siya nito ng oras na gawin ang anumang gusto niya, tulad ng pakikinig sa musika. Sa pag-uwi ni Yota, aalis na si Akiko para sa kanyang shift ngunit ipinahayag na naghanda siya ng hapunan para sa kanya. Nagtatanong si Yota kung nakakapagod ba makipag-deal sa mga customer, ngunit sinabi sa kanya ni Akiko na isa talaga siyang bartender, kaya hindi naman ganoon kalala. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yota na alagaan si Saki para sa kanya bago umalis para sa kanyang shift. Maya-maya, nag-aaral si Yota sa kanyang silid nang marinig niyang bumukas ang pinto at sinalubong si Saki sa pag-uwi. Kumatok si Saki sa kanyang pintuan at pumasok, ipinaalam sa kanya na nakauwi na siya.
Nang makitang nag-aaral siya, binuksan niya ang mga ilaw at pinuri siya sa pamamahala sa paaralan at trabaho ng sabay. Pagkatapos ay tinanong ni Saki kung may alam ba itong part-time na trabaho na talagang maganda ang sweldo, dahil kailangan niya ng pera ngunit wala siyang maraming oras. Nang sabihin sa kanya ni Yota na hindi madali ang paghahanap ng mga ganoong trabaho, sinabi ni Saki na nabasa niya sa isang lugar na dapat ilaan ng isa ang kanilang sarili upang kumita ng pera, na ikinagulat niya. Ayaw ni Yota na maging walang galang at bigla siyang sinabihan na itigil na ang pagiging hindi kagalang-galang na babae, ngunit mahinahong tumugon si Saki na mahal niya ang kanyang katawan, kaya naman ganito ang kanyang pananamit. Nagtanong si Yota kung masasabi ba niya iyon sa kanyang ina ng may tuwid na mukha, at sumagot si Saki na ipagmamalaki ng kanyang ina na makitang mature ang kanyang anak. Doon napagtanto ni Yota na iba't ibang bagay ang pinag-uusapan nila. Habang iniisip ni Yota na nagbebenta siya ng mga litrato sa Discord mods para sa pera, pinag-uusapan ni Saki ang pagkakaroon ng normal na trabaho. Nang maglaon, humingi si Yota ng paumanhin sa kanya sa hapunan para sa hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ito pinansin ni Saki dahil alam niyang naimpluwensyahan siya ng mga tsismis. Ipinaliwanag niya na ang kanyang sense of fashion ay talagang nagbibigay daan sa kanya na mabuhay sa malupit na lipunan. Talagang natutunan niya ang trick na iyon mula sa kanyang ina, na laging maganda ang hitsura bago pumasok sa trabaho. Casual na binanggit ni Saki ang tanging pag-angkin ni Akiko sa Katanyagan bilang high school, ngunit sa paraan ng pananamit niya, napagkakamalan siyang online na modelo. Marami siyang narinig tungkol sa kanyang ina na alam niyang kalokohan, lalo na kapag ginagamit ito ng mga tao para ma-corner siya. Ipinaliwanag ni Saki kung paano binansagan na mayabang ang matatalinong babae na hindi maganda, at binabansagan ang magagandang babae na ganda lang pero walang utak, at kung umaasa ang babae sa isang lalaki, siya ay itinuturing na isang parasite na madaling makuha. Ito ang dahilan kung bakit dinedepensahan ni Saki ang kanyang sarili sa mga damit na ito, para siya ay magmukhang perpekto at tumayo bago siya maging perpekto sa paaralan at trabaho. Ipinahayag niya na gusto niyang patunayan na mali sila, ngunit hindi alam ni Saki kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanila. Naniniwala siyang si Yota ay kapareho niya sa isang paraan, dahil ayaw niyang may umasa sa kanya or umasa sa isang tao. Ito mismo ang dahilan kung bakit naghahanap ng trabaho si Saki para mabuhay siya ng mag-isa. Nang mag-alok si Yota na tulungan siyang maghanap ng trabaho, sinabi niyang hindi niya matatanggap ang tulong nito nang hindi siya babayaran. Hinihiling sa kanya ni Yota na ipagluto siya ng miso soup araw-araw, na ipinapaliwanag na ito ang unang pagkakataon na kumain siya nito sa loob ng maraming taon at na ito ay talagang masarap. Alam niyang kailangang magtrabaho si Akiko, kaya naman hindi niya ito nagagawa araw-araw, kaya pumayag si Saki sa deal. Kinabukasan, nagising si Yota upang makita si Saki na nagluluto at ipinaalala sa kanya na ginawa lang nila ang deal na iyon para sa hapunan. Gayunpaman, naisip ni Saki na maaari rin siyang maghanda ng almusal dahil patakaran niya na magbigay ng higit pa sa kinukuha niya. Nang mapansin si Yota na mabagal na kumakain, tinanong niya kung hindi niya gusto ito, ngunit ipinakita ni Yota na siya ay isang lalaki na talagang gusto ang kanyang mga itlog na may toyo. Humingi ng paumanhin si Saki sa paggamit ng asin at paminta na parang isang mahusay na chief, at nangakong tatanungin siya ng maaga kung ano ang gusto niya. Sa trabaho, sinabi ni Yota sa kanyang katrabaho na si Shiori na gusto niyang matutunan ang mga pangunahing kasanayan sa pamumuhay, dahil gusto niyang mamuhay ng mag-isa pagkatapos ng graduation. Sa palagay niya ay magiging mahirap ang mga bagay-bagay mula nang lumipat si Saki, ngunit sinabi sa kanya ni Shiori na ang pagkakaroon ng isang kapatid na kaedad mo ay isang magandang asset. Pinapayuhan niya na huwag ipilit ang kanyang sarili ng husto, ipinapaliwanag na kung minsan ay okay na umasa sa ibang tao. Idinagdag pa niya na ang pagkakaroon ng pera ay isang pagpapala, ngunit ang pagkakaroon ng isang taong maaaring magbigay ng ilang serbisyo gaya ng pagluluto ng breakfast ay napakalaking bagay. Pag-uwi, ibinahagi ito ni Yota kay Saki, na nagsimulang ikumpara sa kanya si Shiori sa kabila ng paggalang sa kanyang payo. Gusto pa rin ni Saki na maging independent kaya naman naisip ni Yota na wala siyang tiwala sa kanya at kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Saki na sila ni Taeshi ay kamanghamanghang mga tao, at mas madali sana ito kung hindi sila ganoon kabait sa kanya. Nang gabing iyon, lumabas si Yota sa banyo at nalaman na may iniwan si Saki para sa kanya sa labas ng kanyang silid. Kinabukasan, naglalakad si Yota papunta sa paaralan at naghihintay sa zebra crossing sa likod mismo ni Saki.
Nang maging berde ang signal, nagsimulang maglakad si Saki na naka-on ang kanyang headphone, kaya hindi niya namalayan na may humaharurot na truck sa kanya. Buti na lang at nandyan ang kanyang stepbrother para hilahin siya. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, pinapanood ni Yota si Maya at isang perpektong malusog na Saki na magkasamang naglalaro ng tennis. Matapos siyang iligtas, pinagalitan siya ni Yota dahil sa pagiging walang ingat na nagsasabi na hindi niya basta-basta hahayaan siyang gumawa ng mga bagay na magwawakas sa kanyang buhay. Maya-maya, umuulan ng malakas, at kumuha si Yota ng payong sa kanyang locker. Gayunpaman, nang makita niyang nakatayo si Saki na walang kasama, naisip niyang ang pagpapabasa sa kanya ng isang beses ay sapat na at nagpa siya na ipahiram ito sa kanya. Umuwi siyang basang-basa sa ulan at naliligo habang iniisip ang pag-uusap nila ni Saki kagabi. Pagkalabas niya sa shower, nakita niya sina Saki at Maya na nakaupo sa lounge na magkasama. Kinabukasan, nagising si Yota at iniisip ang mga pangyayari kagabi nang magpakita si Maya na gustong makita ang bagong tahanan ni Saki. Sinubukan siyang ipaalam ni Saki sa pamamagitan ng landline, ngunit nasa shower si Yota at hindi ito narinig na tumunog. Nakita ni Maya na kausap siya ni Yota sa laro ng tennis at ibinigay sa kanya ang payong, kaya kinailangan niyang sabihin sa kanya ni Saki na si Yota ang kanyang stepbrother. Humingi ng paumanhin si Yota para sa gulo, ngunit hinayaan ito ni Saki at tinanong kung maaari silang magpalitan ng mga numero para matawagan niya ito ng direkta sa susunod. Pagkatapos, narinig ni Yota si Akiko sa hallway, na nagsabi kay Saki na nahihirapan siyang matulog. Aalis si Taeshi ngayon, kaya gusto niyang sabay silang apat na mag-almusal parang isang masaya na pamilya. Nang maglaon, umupo silang lahat para kumain, at ginawan sila ni Akiko ng rolled omelette na may sabaw dahil gusto ito ni Yota. Hiniling ni Akiko kay Saki na gawin ito para sa kanya sa susunod, ngunit hindi pa gaanong kumpiyansa si Saki sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, nang sabihin ni Yota na ayos din siya sa regular na pritong itlog, nagpa siya si Saki na subukan ito kung nasa mood siya. Nang maglaon, tumulong si Yota sa mga pinggan at tinanong sila tungkol sa paglalaba. Sinabi ni Akiko na mas gusto niyang gawin ito sa kanyang sarili, na ipinaliwanag na ang mga damit ng babae ay napakaselan at maaari niyang masira ang mga ito. Habang napag-uusapan na ito, nag-aalok siya na maglaba ng damit na panloob ni Yota na nagpapakaba sa kanya. Bago siya umalis papuntang paaralan, nagpa siya si Saki na sumama sa kanya at humingi ng paumanhin sa pag-aakalang hindi siya marunong maglaba ng damit. Sa tingin niya, si Yota ay isang tall-una na lalaki na may ganoong bagay sa isang kapatid na babae, na nangyayari ng pribado, ngunit hiniling sa kanya ni Yota na umalis sa sarili niyang mga iniisip at magpahinga. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yota na wala siyang ginagawang kalokohan, ngunit hindi maintindihan ni Saki kung bakit napakaganda ng kanyang mga kilay kahit na hindi siya mahilig sa makeup at mga bagay-bagay. Ibinunyag ni Yota na ito ay ang kanyang mga alpha male traits, at na hindi pa niya aktwal na inayos ang kanyang mga kilay, kaya medyo naiinggit siya. Muli siyang humihingi ng paumanhin para sa pag-aakalang lahat ng mga maling bagay tungkol kay Yota, ngunit sinabihan siya ng lalaki na magpahinga, na nagpapaliwanag na kung minsan ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay ng walang kaparakan. Idinagdag niya na ang pagtatangi ay humahantong sa diskriminasyon, ngunit sinabi ni Yota na maaari itong ayusin sa pamamagitan ng muling pagsusuri sa mga bagay. Naniniwala siyang si Saki ang tipong kayang mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali at matuto mula sa mga iyon, na nagpapa-freeze sa kanya sa isang lugar. Kapag tinanong siya ni Yota kung ano ang mali, lumalakad siya sa tabi niya at sinasabing naiintindihan niya ang kanyang paraan. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin kay Yota ng labis na naiisip niya ang mga ito sa buong araw. Pag-uwi niya, napansin niyang nakasabit ang mga damit na panloob ni Saki sa kwarto nito. Bago pa siya makapasok sa kwarto nito, si Saki ay nagpakita sa kanyang likuran, at si Yota ay tumakbo upang magtrabaho dahil late na siya. Pagdating doon, nakatanggap siya ng text mula kay Saki, na humarap sa kanya para sa naunang aksidente. Pagbalik niya sa bahay, muling hinarap siya ni Saki ngunit sa tingin niya ay hindi patas na i-on the spot siya sa lugar. Dinala niya sa kanya ang isang inumin upang makabawi, at ipinaliwanag na ang pagtingin ni Yota sa kanyang mga undergarments ay isang reflex din. Gayunpaman, naniniwala si Saki na siya ang uri ng tao na magmumuni-muni sa kanyang pagkakamali at matuto mula dito. Pagkatapos ma-cheer up si Yota, sinimulan niya itong talks on sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga pribadong bagay, gaya ng kung naisip niyang nakawin ang kanyang undergarment.
Si Yota ay sumasabay sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay may matinding pagnanais, ngunit ang pakiramdam ng isang bagay at pagkilos dito ay ganap na magkaibang mga bagay. Pagkatapos ay biglang tinapos ni Saki ang pag-uusap, at sinabi sa kanya na naghapunan na siya bago pumunta sa kanyang silid. Kinabukasan, lumapit si Maya kay Yota habang may sports class at nagtanong kung may nangyari kay Saki dahil buong araw siyang kumikilos ng kakaiba. Maya-maya, tinext niya si Saki para tanungin kung may nangyari, pero si Saki ay sumagot ng malamig na hindi. Makalipas ang ilang oras sa gabi, habang naghahapunan ang dalawa, awkward silang tahimik hanggang sa subukan ni Yota na magsimula ng pag-uusap. Humingi si Yota ng paumanhin dahil hindi pa siya nahahanapan ng trabaho, at sinabi niyang hindi niya kailangang ipaghanda siya ng hapunan hanggat hindi niya ito nahahanapan. Gayunpaman, patuloy na inilalayo ni Saki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahating sagot. Pagkatapos maligo, isinuot ni Saki ang kanyang game face at palihim na pumasok sa hallway, habang si Yota ay nagbabasa ng libro sa kanyang silid. Maingat niyang binuksan ang pinto at inef ang mga ilaw sa kanyang silid na iniwan siyang nalilito. Pagkatapos ay inalis ni Saki ang kanyang damit at lumapit kay Yota, nagtatanong kung handa ba sa isang malupit na bakbakan na halos hindi na siya makakalakad sa isang buong araw. Noong araw na lumipat si Saki kila Yota, gumaan ang loob niya sa katotohanang mabubuting tao si Yota at ang kanyang ama. Agad niyang napagtanto na si Yota ay isang mabait at mapagmalasakit na tao dahil pinaghandaan siya nito ng paligan. Kinabukasan, matapos siyang makausap ni Yota sa unang pagkakataon sa paaralan, medyo nalungkot si Saki dahil naniwala siya sa mga tsismis tungkol sa kanya. Gayunpaman, hinayaan ito ni Saki dahil nagalit si Yota sa ngalan niya nang malaman niyang ito ay maling tsismis. Kinabukasan, nalaman niya na gusto ni Yota ang kanyang mga lutong itlog na may toyo at nagsimula siyang magluto para sa kanya habang naghahanap siya ng trabaho. Napansin ni Saki na humihingi ng tawad si Yota nang hindi niya ito mahanapan agad ng trabaho, ngunit alam niyang sa simula pa lang ay hindi ito magiging ganoon kadali. Kinabukasan, iniligtas siya ni Yota mula sa isang aksidente, at nahiya si Saki na mabasa ang kanyang pantalon sa harap niya. Nung araw na yon, dumating si Maya, at masaya silang tatlo. Pagkatapos noon, nakipagpalitan ng mga numero si Saki kay Yota at nalaman niyang isa siyang talunan na gumagamit ng landscape bilang kanyang profile picture. Kinabukasan nang sabihin ni Yota na ang pagkakaroon ng urge at aksyon ay dalawang magkaibang bagay, napagtanto ni Saki na lahat ng sinasabi ni Yota ay isang bagay na makakaugnay siya. Ito ang dahilan kung bakit ang paggugol ng oras sa kanya ay napakatama, lalo na dahil naiintindihan niya ang lahat ng nararamdaman nito. Gayunpaman, tinatamaan siya ni Yota ng ilang pag-iisip dahil siya ay kumikilos ng eksakto tulad ng mga babaeng kinaiinisan niya, na ginagamit ang kanilang mga hitsura upang manguna. Alam niyang ayaw ni Saki na makita siya sa ganoong paraan, at ipinaliwanag niya na walang saysay na patunayan na mali ang mga tao kung ginagamit niya ang kanyang katawan bilang kasangkapan. Mahina ang pagtatangka ni Saki na iligtas ang sitwasyon sa pagsasabing siya lang ang nakakaintindi sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Yota sa pagsasabing hindi ito tungkol sa kanya. Pagkatapos na humingi ng tawad ni Saki, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga isyu ng kanyang ama, na isiniwalat na ang kanyang ama ay dating mabait na lalaki ngunit nagbago ng mabaygo ang kanyang kumpanya. Nang magsimulang magtrabaho si Akiko para suportahan sila, hindi rin niya ito nagustuhan at sinimulan siyang tawaging na talunan. Naunawaan ni Saki na marami siyang pinagdadaanan, ngunit hindi tama na hindi niya igalang si Akiko ng ganito. Sumang-ayon si Yota na isiniwalat na may katulad din na nangyari sa kanilang pamilya nang niloko ng kanyang ina ang kanyang ama. Naging paranoid si Yota sa mga babae saglit, at ganoon din siya. Napagtanto ni Saki na marami silang pagkakatulad ni Yota kasama na ang mga trahedyang kinaharap nila sa buhay. Gayunpaman, naniniwala si Yota na kahit na may mga sirang bahagi, magkakasundo sila ng maayos bilang magkapatid, na dinudurog ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang bagay sa kanya. Pabiro niyang iminumungkahi na tawagin siya ni Saki na kuya mula ngayon, na nagpapatawa sa kanya. Pinasasalamatan niya ito sa pagpasok ng kaunting kahulugan sa kanya at nangakong gagawin ito. Noong gabing iyon, hiniling ni Yota sa kanyang mga magulang na mag-date sila, na naiwan siyang mag-isa kay Saki. Napagtanto niya na si Yota ay isang napakamaalalahanin na tao, at habang sinimulan niya itong tawaging kuya, magsisimula siyang umasa sa kanya para sa lahat. Sa ngayon, tinatawag niya ito sa kanyang pangalawang pangalan, na nakakapagpasaya sa kanyang ng kaunti.
Nang hindi man lang namamalayan, nagkaroon ng damdamin si Saki para kay Yota at nahihirapang makatulog sa gabi. Para sa isang taong gustong mamuhay ng malayang buhay, ito ay isang bagay na talagang nakakadismaya. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Yota habang pinag-iisipan ang kalikasan ng relasyon nila ni Saki. Isang buwan na mula nang lumipat sina Saki at Akiko sa kanila, at kahit na hindi sila kilala noong una, napagtanto ngayon ni Yota na mayroon silang mas malabong posisyon sa kanyang buhay. Sa pag-uwi ni Yota, nadatnan niya si Saki na naghihintay sa kanya sa hallway. Lumalabas na siya ay nakakakuha ng mahihirap na grado sa modernong panitikan at gusto siyang turuan ni Yota. Nang maglaon, habang naglalaba ang dalawa, nagulat si Yota nang malaman niyang nakakuha siya ng 38 sa modernong panitikan, kahit na napakataas ng marka niya sa ibang mga asignatura. Inamin ni Saki na hindi siya mahusay sa pagbabasa ng mga tao, nakakaiba kay Yota para sa isang taong halos isang walking empathy manual. Ipinaliwanag niya kung paano sinubukan ni Saki na unawain ang kanyang nararamdaman at gumawa ng kompromiso, ngunit naniniwala si Saki na ang tanging dahilan kung bakit siya nakipagkompromiso ay dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Ibinunyag ni Saki na kailangan niyang kumuha ng mga summer class kung siya ay bumagsak na sumisira sa kanyang pangarap na makakuha ng trabaho at huminto pagkalipas ng 2 araw dahil mahirap ang adulting. Nang maglaon, sinubukan ni Yota na tulungan siya sa modernong literatura, ngunit napagtanto niyang ang kanyang mga sagot ay mas walang laman kaysa sa kanyang mga inaasahang karera sa hinaharap. Sa una ay medyo nadismaya si Saki dahil napakapuro ni Yota tungkol sa kanyang kahinaan, ngunit mabilis na napagtanto na sinusubukan lamang niyang tumulong. Pagkatapos ay itinuro ni Yota ang bahagi tungkol sa isang karakter na nagngangalang Sanshiro, na mahirap niyang maintindihan at tinutulungan siyang maunawaan ang tunay na kahulugan sa likod nito. Naniniwala si Yota na mas naiintindihan ito ng mga tao sa ngayon kaysa sa mga mas lumang henerasyon, at hinihiling kay Saki na ituro ang mga bagay na pinakamahirap para sa kanya na maunawaan. Pagkatapos niyang gawin, ipinaliwanag ni Yota na nine love si Sanshiro sa karakter na nagngangalang Meno dahil nagseselos siya kapag may ibang lalaki na lumalapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Saki kung bakit ayaw niyang sabihin iyon sa mukha ni Meno, kaya ipinaliwanag ni Yota na mahirap harapin ng diretso ang taong gusto mo. Hiniling niya kay Saki na isipin ang isang sandali sa kanyang buhay kung kailan siya nahihirapang ipahayag ang kanyang tunay na damdamin, tulad noong una siyang umibig sa isang tao. Sinabi ni Saki na wala siyang karanasan sa pag-ibig, at nalaman niya na si Yota ay isang mas malaking loner kaysa sa kanya. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya na hindi kailangang umibig para maunawaan ang modernong panitikan. Kaya, iminumungkahi ni Yota na huminto sila sa pagsubok na makipag-ugnay sa mga karakter. Hiniling niya kay Saki na tingnan ito na parang isang palaisipan, at subukang isaulo ang makasaysayang konteksto kung kailan isinulat ang aklat. Kung iuugnay niya ang kontekstong iyon sa kwento, mas mauunawaan niya ito. Mayroong ilang mga uri lamang ng mga tanong na kailangang isaulo ni Saki, at naniniwala si Yota na madali niyang magagawa ito kung susundin niya ang pamamaraang ito. Nang maglaon, isinulat ni Saki ang sagot sa mga tanong, at sinabi sa kanya ni Yota na mas mahusay siya kaysa sa dati. Pinupuri siya ni Saki sa pagiging isang mahusay na guro, ngunit naniniwala si Yota na siya ay karaniwan sa pinakamahusay. Kinabukasan, nag-aaral si Saki nang magising si Yota at nagpas siyang kumuha ng toast para sa almusal. Iginiit ni Saki na ipagluluto siya ng almusal, ngunit sinabihan siya ni Yota na mag-focus sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang makapasa siya sa retest. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, nagche-check si Yota ng mga video sa kanyang telepono nang makita siya ni Maya sa locker room at lumapit sa kanya. Sinimulan niya itong singhyutan na parang aso at tinawag siyang Anchan, ngunit gustong ilihim ni Yota ang relasyon nila ni Saki. Nang tanungin ni Yota kung bakit maganda ang mood niya ngayon, ibinunyag ni Maya na katatapos lang niya ng kanyang mga pagsusulit, kaya ngayon ay plano niyang ilabas ang lahat ng nakakulong na stress. Ipinahayag pa niya na nakakuha siya ng kabuuang 88 puntos, kaya hindi na niya kailangang kumuha ng anumang mga retest. Nagulat si Yota dahil hindi siya naka-score ng ganoon kataas, at hindi nagaksaya si Maya ng isang segundo na ipagyabang na parang full-time na trabaho niya ito. Inihayag niya na napanatili niya ang isang 90% average sa buong high school. Hiniling sa kanya ni Yota na tulungan si Saki sa modernong panitikan, na nagpapakita na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya para kay Saki. Kaya, kung kailangan niya ng karagdagang tulong, kakailanganin niya ang isang tulad ni Maya.
Napagtanto ni Maya na si Yota ay nagmamalasakit kay Saki at sinabi sa kanya na naglalagay siya ng background music na tumutulong sa kanyang pag-aaral. Habang papalayo ang dalawa, pinuri siya ni Maya sa pagiging mabuting kapatid at nagbibiro tungkol sa pagkakaroon ng 100 kapatid sa kanyang pamilya. Ang stress sa trabaho ni Yota ay tumataas tuwing katapusan ng linggo, dahil ang bilang ng mga nakakainis na customer ay lumalaki ng husto sa bawat oras na lumilipez. Hiniling sa kanya ni Akiko na maging magalang sa mga customer na ito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Yota na palagi siyang nagrereklamo tungkol sa kanila kapag sila ay nag-iisa. Sa sandaling iyon, dumaan ang kanilang amo, at ngumiti si Akiko na napagtanto ni Yota na hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na pagkatao sa ibang tao. Nang magsimulang umulan, nagpa siya si Yota na umalis ngunit nakitang pagod na pagod si Shiori sa mesa. Nagrereklamo siya na ang AC ay hindi masyadong lumalamig at kailangan niyang yumuko para magdala ng mabibigat na libro, na sumasakit sa kanyang likod. Sinimulan niyang kutsain si Yota sa pamamagitan ng pagtatanong kung aalagaan siya nito pabalik sa kalusugan, ngunit kapag lumayo si Yota, binanggit niya ang papel na ginagampanan ng isang may bahay, na nagrereklamo tungkol sa kanyang asawa na laging umaalis ng bahay. Sa kalaunan, nakumbinsi niya si Yota na manatili at sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa pakikibaka ni Saki sa kanyang pag-aaral. Sinabi niya na pumipili siya ng background music para sa kanya ngunit hindi niya talaga matukoy ang pinakamahusay. Si Shiori ay nakikinig ng musika habang nagtatrabaho sa lahat ng oras at ibinabahagi ang kanyang playlist kay Yota na nakikinig dito sa kanyang pagbabalik. Pag-uwi, ibinahagi niya ito kay Saki upang matulungan itong mag-aral ng mas mabuti, na sinasabi sa kanya na si Shiori ang nagpakilala sa kanya sa ganitong uri ng musika. Si Saki ay nagsimulang magsabi tungkol sa kung paano si Shiori ay hindi lamang maganda ngunit mayroon ding magandang panlasa sa musika, at idinagdag ni Yota na mayroon din siyang malokong personalidad. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Yota na masyado siyang kumukuha mula sa kanya, kaya ang pagbabahagi ng musikang ito ay ang kanyang paraan ng pagpapanatiling pantay. Nang abutin ni Saki ang mga pinggan, hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa mga ito at tumuon sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay bumati sila ng magandang gabi sa isa't isa bago tumungo si Saki sa kanyang silid. Sa katapusan ng linggo, late gumising si Yota at nadatnan niyang nag-aalmusal ang kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ni Akiko na natutulog pa rin si Saki, na inihayag na nagpuyat siya buong gabi para mag-aral. Nag-aalala si Akiko na sip-onin si Saki kapag natutulog siyang nakahantad ang tiyan, ngunit hindi mapigilan ni Saki dahil mainit ang panahon. Sa ibang pagkakataon sa trabaho, nalaman ni Shiori na naubusan na sila ng mga kopya ng isang libro, at hindi sapat na ilagay ito sa stand. Talagang gusto niya ang aklat na ito, at inihayag ni Yota na inangkop din ito sa isang pelikula. Ito ay kwento ng isang lalaki na nakakita ng isang babae sa parke na may dalang lumang biolin. Nang makakita siya ng ilang lalaking humahabol sa babae, sinamahan niya ito sa paglalakbay sa oras at espasyo upang malutas ang mga misteryo ng biolin. Iminumungkahi ni Yota na ilagay ang mga aklat sa mga stand na nakaharap sa labas, at kalaunan ay nalaman mula kay Shiori na ang pelikula ay aalisin sa mga sinehan bukas. Hindi siya libre bukas, kaya tinanong ni Shiori kung gusto niyang samahan siya sa isang late show pagkatapos ng kanilang shift. Nang pumayag si Yota, naging masaya si Shiori at hiniling sa kanya na ipaalam sa kanyang pamilya. Nagpa siya si Yota na i-text ang kanyang mga magulang, ngunit sinabihan siya ni Shiori na i-text si Saki sa halip dahil mag-aalala siya sa kanya. Sa teatro, humingi si Shiori ng Diet Coke na nagpapatawa kay Yota dahil masyadong tipikal ang kanyang pinili. Humihingi din siya ng caramel-flavored popcorn, kaya binibigyan siya ni Yota ng isang malaking balde. Ipinapalagay niya na maghahati sila sa balde, ngunit ang sabi ni Yota ay hindi siya kumakain sa panahon ng pelikula, kaya kanya ang lahat. Gayunpaman, kapag pinilit niya, nagpa siya si Yota na subukan ang ilan sa kanya, na nagpapasaya sa kanya. Nagsimula na ang pelikula, at nakitang tumatakbo ang isang lalaki na may dalang isang bag ng mga gulay. Di nagtagal, ang lalaki ay nakatagpo ng isang babae na humiling sa kanya na dalhin ang kanyang biolin, na nagpapaliwanag na dapat itong protektahan mula sa masasamang tao, kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay. Sumama ang lalaki, at kapag may nagpakita na mga kontrabida na naghahanap ng biolin, pinoprotektahan niya ito mula sa anumang pinsala. Sa kalaunan, nagkasakit ang babae, at nawalan ng pag-asa ang lalaki, alam niyang hindi na niya mababago ang kanyang kapalaran.
Gayunpaman, alam niyang gusto ng dalaga na makakita ng isang espesyal na lugar at hinihimok niya itong patuloy na ipilit ang sarili hanggat may oras sila. Sa ilang paghihikayat, bumangon ang babae, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipagsapalaran hanggang sa maubos ang kanilang oras. Pagkatapos ng pelikula, inihatid ni Yota si Shiori pauwi, at binilhan niya ito ng inumin para bayaran siya nito. Napansin kung gaano kabait si Yota sa kanya, sinabi niyang may importante siyang sasabihin sa kanya. Bigla na lang, sinabi niyang 6 na buwan na lang ang natitira para mabuhay, at gumaganap si Yota para muling likhain ang eksena mula sa pelikula. Naliligaw si Shiori sa sandaling ito hanggang sa maalis siya dito ng vending machine. Kaya't sinusubukan niyang i-play ito ng cool mula rito. Habang naghihiwalay sila, pinasalamatan siya ni Yota para sa playlist, at sinabihan siya ni Shiori na batiin siya para kay Saki. Nang maglaon, naisip niya si Yota bilang ang lalaki mula sa pelikula at ang kanyang sarili bilang ang babae na may violin. Sa kanyang imahinasyon, natututo ang lalaki na tumugtog ng gitara, at siya ay namumuhay ng masaya sa piling niya. Kinabukasan, tinanong ni Saki si Yota kung bakit niya ito nilagyan ng kumot kapag natutulog siya, at ipinahayag ni Yota na ayaw niyang magkasakit siya bago ang retest. Nagtanong siya tungkol kagabi, at sinabi sa kanya ni Yota na nanood siya ng pelikulang tinatawag na A Rift in the Blue Night. Inirerekomenda niya ito kay Saki, na sa tingin niya ay mas mabuti kung magbasa siya ng libro dahil makakatulong ito sa kanya sa literatura. Nang tanungin ni Saki kung nililigawan niya si Shiori, halos iluwa ni Yota ang kanyang inumin, na parang inakusahan lang siya nito ng pandaraya sa buwis. Ibinunyag ni Yota na magkatrabaho lang sila, at marami silang dapat pag-usapan dahil pareho silang nagbasa ng maraming libro. Nang sabihin ni Saki na dapat din siyang magbasa ng mga libro, tumugon si Yota na bibigyan siya nito ng isa pang kaibigan upang ibahagi ang kanyang mga saloobin. Nang maglaon, nakatagpo ni Yota si Shiori sa kanilang pinagtatrabahuan at tinulungan siyang mag-restock ng mga stand. Sa sandaling iyon, napansin ni Shiori ang isang customer sa shop at hinarap siya, na lumabas na walang iba kundi si Saki. Si Shiori ay nasa sabik na makita siya, at nagsimulang magbigay ng mga papuri sa kaliwat kanan hanggang sa magpakita si Yota. Hiniling sa kanya ni Saki na tumulong sa paghahanap ng gabay sa pag-aaral at ng nobela ng pelikulang napanood niya kahapon. Tuwang-tuwa siyang inanyayahan ni Shiori na manood ng pelikula kasama niya, ngunit sinabihan ni Yota si Shiori na umatras dahil kailangang mag-aral si Saki. Kapag natapos na ang paligsahan sa pagitan ni Yota at Shiori, humingi siya kay Yota ng anumang iba pang rekomendasyon dahil nagbabasa siya ng maraming libro. Pagkatapos niyang tulungan siyang mahanap ang mga tamang libro, pinuri siya nito sa apron at tumungo sa counter kung saan binalot ni Shiori ang kanyang mga libro. Nang maglaon, palagi niyang ipinapakita na ang pagbabasa ng mga social cues ay hindi ang kanyang malakas na suit dahil kumbinsido siya na maaaring gusto ni Saki si Yota. Gayunpaman, pinipigilan ito ni Yota na nagsasabing siya ay kanyang nakababatang kapatid na babae. Kinabukasan, nakita ni Morrow si Yota na nawalan ng pag-iisip at tinanong siya tungkol sa closeness nila ni Maya kamakailan. Sinabi niyang hindi sila close at kinausap lang niya ito dahil may gusto siyang itanong tungkol sa pag-aaral. Naniniwala si Morrow na crush siya ni Yota, at hiniling sa kanya na puntahan siya kung kailangan niya ng payo tungkol sa mga relasyon. Sa kanyang paglabas, muling nakasalubong ni Yota si Maya, at nang magpakita si Saki, iminungkahi ni Maya na sabay silang tatlo na umuwi. Habang naglalakad sila pauwi, ipinahayag ni Saki na hiniling niya kay Maya na tulungan siya sa pag-aaral sa bahay, kaya naman sumama siya. Kapag nakarating na sila sa bahay, casual na pumasok si Maya, at si Saki ay humingi muna ng tawad sa lahat ng kaguluhang ay dudulot niya. Gayunpaman, sinabi ni Yota na hindi ito nag-abala sa kanya at binabati siya ng magandang kapalaran. Nang maglaon, nagpa siya si Saki na gumawa ng hapunan kay Yota, ngunit sinabi niya sa kanya na magpatuloy sa pag-aaral. May day off siya sa trabaho, kaya makakapaghanda siya ng hapunan para sa sarili niya ngayong gabi. Gayunpaman, hindi siya marunong magluto, kaya nagpa siya si Maya na tulungan siya. Kasunod ng recipe ni Yota sa kanyang telepono, ipinakita sa kanya ni Maya kung paano ihanda ang mga sangkap at tinutulungan siyang kumpletuhin ang ulam, habang si Saki ay ganap na abala sa kanyang pag-aaral. Nang maglaon, tinanong niya si Yota kung nagkaroon siya ng sesyon ng lihim sa kanyang kapatid na babae, ngunit itinanggi ito ni Yota.
Sinabi ni Maya na si Saki ay gumagamit ng mas maraming pabango kaysa dati, at inihayag na gumamit lamang siya ng wet wipes hanggang noong nakaraang taon nang siya ay pawisan. Naglalagay siya ng mga bitag para mahuli niya si Yota, ngunit walang ganoong damdamin si Yota para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi pa rin kumbinsido si Maya, at napansin niyang pinagmamasdan siya ni Saki habang nagsasalita sila. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang banggitin ni Maya na handa na ang pagkain. Nang maglaon, magkasamang naghapunan sina Saki at Yota na lumalabas na medyo masarap. Pagkatapos ay tinanong ni Yota si Saki tungkol sa kanyang pag-aaral, at ibinunyag niya na mas mahusay siya kaysa dati. Gayunpaman, ayon kay Maya, ang paraan na ginagamit niya ay medyo hindi epektibo, na nagpaparamdam kay Yota tungkol sa kanyang sarili. Nang mapansin ang kanyang pag-aalala, sinabihan siya ni Saki na magpahinga dahil ang kanyang mga diskarte ay gumagana para sa kanya at na siya ay gagawa ng kamanghamanghang sa pagsusulit bukas. Kinabukasan, napansin ni Maya na nadidistract si Yota sa klase at tinitingnan siya bago umalis. Sa ibang pagkakataon sa lugar ng trabaho, si Yota ay hindi makapag-focus at nagkakamali ng maraming beses, kaya nag-aalala si Shiori para sa kanya. Pagod na pagod si Yota, pa-impulse siyang umuwi at nakitang nakabukas ang pinto sa kwarto ni Saki. Maya-maya pa, umuulan ng malakas, at tumakbo siya sa balkonahe para kunin ang nakasabit na damit. Matapos ilagay ang mga ito sa dryer, nanood siya ng balita upang malaman na may bagyong tatama sa lungsod at karamihan sa mga istasyon ng tren ay puno ng mga pasahero ngayon. Nag-alala si Yota at nag-text kay Saki para tingnan kung ayos lang siya, ngunit wala siyang natanggap na tugon mula sa kanya. Habang naghihintay, nababalisa si Yota at lumabas ng bahay na may dalang payong para hanapin si Saki. Gayunpaman, nakasalubong niya si Saki sa daan, na nagtanong kung may pupuntahan siya. Nag-aalangan na ipinaliwanag ni Yota na nag-aalala siya para sa kanya, sa pag-aakalang mababa ang kanyang retest at umiiyak siya sa isang sulok. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya, pabirong sinabi niyang hindi maganda ang pagsusulit dahil nakakuha lang siya ng 74 na puntos mula sa 100 kumpara kay Yota, na nakakuha ng 76. Ibinunyag niya na pumunta siya sa tindahan para bumili ng mga grocery dahil gusto niya siyang pasalamatan sa pagtulong sa kanya na makapasa. Sinabi ni Yota na wala pa siyang gaanong nagawa, ngunit ipinaalala ni Saki sa kanya na hindi lamang siya tumulong sa kanyang pag-aaral, ngunit ipinakilala rin siya sa musika at pinaghandaan siya ng hapunan kagabi. Ang kanyang patakaran ay magbigay ng higit pa kaysa sa kinukuha niya, kaya naman gagawin niya itong pinaka-eleganteng pagkain ngayon at magkaroon ng magandang session. Biglang binanggit ni Saki na si Shiori ang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Yota, ngunit gusto niyang kumalma ito sa paligid niya dahil maaari din itong umasa sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng matamis na usapan, pumayag si Yota na ipagluto siya ng pagkain. Habang papunta sa kanilang apartment, tinanong niya si Saki kung bakit hindi siya tumugon sa kanyang mensahe, at ipinahayag ni Saki na naubusan siya ng baterya sa pakikinig sa musikang ipinadala niya sa kanya noong araw. Bago ang bakasyon sa tag-araw, napansin ni Morrow na mukhang mas masaya si Yota ngayon, ibig sabihin, nalutas na ang anumang ikinababahala niya. Nang maglaon, sa trabaho, napansin ni Yota ang isang blonde na naglalakad papunta sa staff room at tinanong ang kanyang amo kung sino ang babaeng iyon. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na ang kanyang pangalan ay Saki, at narito siya para sa isang job interview. Ilang araw bago, iniisip ni Saki ang kanyang mga pakikibaka sa modernong panitikan dahil ang pag-unawa sa mga karakter ay nangangailangan ng bilang ng brain cell, na mas mataas kaysa sa laki ng kanyang sapatos. Gayunpaman, si Yota ay talagang mahusay sa pagpapaliwanag ng mga bagay, at kahit na si Saki ay sumuko, tinulungan siya ni Yota na magkaroon ng pag-asa nang ibigay niya sa kanya ang Bunny playlist. Siya ay naging guman dito at kinilala ang kanyang pagsisikap sa paggawa ng paraan upang matulungan siya. Sa lahat ng nangyayari sa kanyang isipan, si Saki ay nahirapan sa pagtulog at nagpa siya na isulat ang lahat tungkol dito sa kanyang tala-arawan. Medyo nabahala siya nang malaman niyang malapit si Yota kay Shiori, lalo na nang ibunyag ng kanyang mga magulang na lumabas siya para manood ng sine kasama siya. Nagtataka si Saki kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol dito, ngunit napagtanto niya na siya ay isang taong walang interes sa kanyang personal na buhay. Nabigo siyang maunawaan ang kanyang mga iniisip na nagsasabi na ang salitang asterisk ay maaring ang pinakamalapit na bagay sa kanyang aktwal na nararamdaman.
Nakaramdam siya ng sakit sa sarili dahil sa ganoong pakiramdam, at nagkaroon siya ng gana na lumuhad para kay Yota kapag umuwi ito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsimulang mag-aral sa sala tulad ng mapiling babae na siya. Gayunpaman, nakatulog siya bago bumalik si Yota, ngunit natagpuan lamang ang isang kumot na nakabalot sa kanya sa umaga, na nagpasaya sa kanya. Noong araw na iyon, bumisita siya sa bookstore na iniisip si Shiori bilang isang taong mahilig sa mga libro at minamahal ng mga taong mahilig sa libro. Nang makita niya ng personal si Shiori, napagtanto niya na hindi lamang siya mayroong malaking asset ngunit mayroon ding mukha na maaaring makasira ng mga puso. Nang makitang nagtatalo sina Shiori at Yota, naisip ni Saki na magiging mabuting mag-asawa sila at magiging masaya si Yota na makuha siya. Pagkatapos, napansin niya ang isang poster para sa isang part-time na trabaho, at kahit na hindi mataas ang sahod, nagpa siya si Saki na subukan ito dahil iyon lang ang pagkakataon niya na magkaroon ng kanyang step-sister moment. Isang araw bago ang kanyang retest, isinama niya si Maya, na hindi lamang tumulong sa kanyang pag-aaral kundi tumulong din kay Yota sa paghahanda ng hapunan. Kinabukasan, pumunta si Saki sa isang pampublikong parke pagkatapos maipasa ang retest at kinilala na lahat ito ay salamat kina Yota at Maya. Ngayong nasa malinaw na siya, malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa summer break, kaya nagpa siya siyang istorbohin ang stepbrother. Nais niyang magsanay para dito sa bahay para sa panayam, ngunit naisip niyang magiging awkward sa paligid ni Yota. Alam niyang tatanungin siya ni Yota kung bakit niya piniling magtrabaho sa kanyang lugar, ngunit walang sagot si Saki sa tanong na iyon. Nang gabing iyon, umuulan, at late na si Saki, kaya nang makasalubong niya si Yota sa daan, nagpa siya siyang huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa pakikipanayam. Para makabawi sa pagkakasala, nagpa siya siyang gagawa siya ng masarap na pagkain sa gabing iyon. Ginawa rin niya ang kasinungalingan na nalobat ang kanyang baterya at nahuli siya dahil nag-grocery siya. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol sa pagsisinungaling, na nagpapanatili sa kanya sa gabi, hanggang sa punto na nagsimula siyang matakot sa mga bagay na naramdaman niya tungkol kay Yota. Isang salita lang ang makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman, at pinag-iisipan niya kung ilalagay ba iyon sa kanyang diary or hindi. Naging matagumpay ang pakikipanayam sa trabaho, at ngayon ay natatakot si Saki na harapin si Yota, sa pag-aakalang ito ay magiging awkward sa pagitan nila. Gayunpaman, gumaan din ang loob niya dahil titigil na ang pagsisinungaling sa kanya. Huminga ng malalim si Saki, at sa wakas ay napagtanto na ang kanyang mga iniisip ay matigas kaysa sa isang bag ng mga bato, at marahil ay hindi niya dapat hayaan ang mga taong may kalahating selula ng utak na magdikta sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, walang ibang magbabasa ng kanyang tala-arawan, kaya nagpa siya siyang gamitin ito bilang isang babala sa kanyang sarili sa hinaharap. Habang matutulog na siya, nangakong ilalagay niya ang tala-arawan sa drawer sa likod at i-lock ito ng tuluyan. Kinabukasan, sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya nila, at napansin ni Taeshi na sina Saki at Yota ay nakikipag-usap pa rin sa isa't isa sa kanilang mga apelyido. Iminumungkahi ni Akiko na tawagin ni Saki si Yota na Big Bro, ngunit pareho silang sumasang-ayon na hindi ito tama. Pagkatapos ng almusal, ipinahayag ni Yota na pupunta siya sa trabaho pagsapit ng tanghali, ngunit hiniling sa kanya ni Taeshi na huwag mag-overwork sa kanyang sarili. Ipinaalala niya sa kanya na ang bakasyon sa tag-araw ay bukas, at dahil si Yota ay walang planong pumunta sa kahit saan, dapat siyang magpahinga pa at tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Casual na inamin ni Yota na nag-iisa siya at walang kaibigan, ngunit kahit papaano ay may mga kaibigan si Saki sa paaralan na handang tiisin ang kanyang kawalang isip. Kinalaunan sa araw na iyon, pumasok si Saki sa kanyang silid upang ipaalam sa kanya na ang tanging kaibigan niya ay si Maya, at hindi sila masyadong close ni Maya para mag-hangout sa summer break. Idinagdag pa niya na ang tanging dahilan ng pagpunta ni Maya ng maraming beses ay dahil na-curious siya sa kanyang mukhang nakakatawang stepbrother. Si Maya ay isang maalalahanin na tao na nagbibigay sa kanya ng espasyo, na nagpapaunawa kay Yota na mas gusto ni Saki ang pag-iisa tulad niya. Nang maglaon sa araw na iyon, pinapanood ni Yota at Shiori si Saki na nagtatrabaho sa tabi nila, at nang si Saki ay tila nahihirapan, hiniling ni Shiori kay Yota na tulungan siya. Ang librong hinahanap niya ay nakatago sa ilalim ng isa pang libro, na nakita niya sa tulong ni Yota.
Nang maglaon, habang magkasama silang naglalakad pauwi, tinanong niya si Yota kung paano niya nalaman kung nasaan ang aklat, at sinabi sa kanya ni Yota na ang nailagay na libro ay nai-release kanina, kaya naman wala itong kinalaman sa bagong inilabas na file. Humanga si Saki sa kanyang karanasan, ngunit binanggit ni Yota na mas mabilis pa sa kanya si Shiori. Pagdaan sa isang butik, nagkomento si Saki na narito na ang taglagas, ngunit sa tingin ni Yota ay hindi pa umaalis ang tag-araw dahil sa init. Nang itinuro niya ang mga mannequin na nakasuot ng taglagas na outfit, napagtanto niyang walang interes si Yota sa fashion, kaya naman nagsusuot siya na parang isang kasuklam-suklam na ermitanyo. Kinabukasan, abala si Taeshi sa pag-aayos ng sirang AC nang magpakita si Yota na nagtatanong tungkol kay Saki. Sinabi ni Akiko na umalis siya dahil hindi niya masyadong kaya ang init, at naaalala niya ang tungkol sa kanyang pagkabata nang humingi siya ng maraming ice cream sa tag-araw. Tumigil siya sa pag-aalboroto nang magsimula siyang pumasok sa middle school, ngunit nami-miss ni Akiko ang mga araw na hihingi si Saki ng ice cream sa kanya. Nang maglaon, habang nagbabasa ng libro si Yota, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maro at nakatagpo siya sa isang kape. Tinanong ni Maro kung pupunta siya sa pool kasama sina Saki at Maya, ngunit napag-alaman na hindi man lang inimbitahan si Yota. Nang gabing iyon, naglalakad sina Saki at Yota pauwi mula sa trabaho, at pinuri ni Yota si Saki para sa mabilis na pag-angkop sa trabaho. Habang patuloy sila sa paglalakad, tinanong ni Yota si Saki kung imbotado rin ba siya sa pool, na ikinagulat niya. Tinanong niya kung nag-snitch si Maya sa kanyang likuran, ngunit sinabi sa kanya ni Yota na wala si Maya ng kanyang numero ng telepono. Tinanong niya si Yota kung gusto niyang pumunta, at sinabi ni Yota na makakaramdam siya ng wala sa lugar dahil ang mga pool ay para sa mga taong nag-iisip na ang kanilang buhay ay masaya samantalang ang totoo, sila ay nasasawi sa paghihirap. Ipinahayag niya na hindi rin siya pupunta at hindi niya kailangan kung ayaw niya. Pag-uwi, tumungo si Saki sa kanyang silid at sa wakas ay naiintindihan niya na siya ay naninibugo. Kinabukasan, nagtungo si Akiko sa trabaho nang makarinig siya ng isang sanggol na umiiyak na nagbabalik sa kanya sa mga araw noong bata pa si Saki. Naalala niya si Saki na humihingi ng ice cream, ngunit pinalabas siya roon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na plano niyang gumawa ng masarap na nilagang baka para sa hapunan. Habang pauwi sila, tinanong niya si Saki kung saan sila pupunta sa susunod na linggo, at excited na sinabi ni Saki, sa pool. Noong araw na iyon, inayos ni Taeshi ang AC, at gumaan ang loob ni Akiko dahil makakapag-aral muli si Saki sa bahay. Pagkatapos, tinanong ni Yota si Akiko kung gusto ni Saki na mabigle sa isang plano kung hindi siya kasama sa paghahanda. Ibinunyag ni Akiko na nais ni Saki na makilahok mula simula hanggang matapos, kaya't maaaring magalit siya kung magulat siya. Pabiro niyang itinanong kung may plano ng husto si Yota sa kanyang anak na babae na hindi siya makalakad ng tuwid, ngunit nataranta si Yota at sinabing kapatid niya lang siya. Napansin ni Yota na nakagawian ni Saki na ipilit ang sarili at iniisip kung bibigyan pa ba niya ng pahinga ang sarili. Nagpadala ito kay Akiko sa pagsusuri sa sarili, na nagsisisi sa katotohanang hindi niya nabigyan ng sapat na atensyon si Saki noong siya ay bata pa. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yota na alagaan si Saki at gawin itong magpahinga kung kailangan niya. Nag-aalala si Yota na kamumuhian siya ni Saki dahil dito, ngunit ipinangako ni Akiko na ibabahagi sa kanya ang paboritong bagay ni Saki kung mangyari iyon. Kinalaunan sa araw na iyon, kumakatok si Yota sa kanyang pinto upang magtanong tungkol sa pool, ngunit sinabi ni Saki na hindi siya pupunta. Ibinunyag ni Yota na gusto niyang pumunta at hiningi ang numero ni Maya, ngunit tinanggihan siya ni Saki, at sinabing masamang asal ang magbigay ng personal na impormasyon ng isang tao nang walang pahintulot nila, na ginagawang mukhang tol-unan si Yota. Sa paaralan, may lumapit na babae kay Yota at may iniabot sa kanya na nahulog niya kanina. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya si Shiori, at nagpa siya ang dalawa na maglakad ng magkasama. Tinanong ni Yota kung sino ang kanyang kausap, at ibinunyag ni Shiori na ito ang kanyang propesor mula sa kolehiyo. Lumalabas na siya ay nasa isang mainit na debate sa lalaki, ngunit magiging maayos siya ngayong narito si Yota. Ipinaliwanag niya na ang pagpapahirap kay Yota ay ang kanyang personal na kapangyarihan, pagkatapos ay sumandal sa kanya na parang siya ang walang magawang pangunahing tauhang babae sa isang masamang romance novel. Gayunpaman, nagpapakita si Saki ng wala saan at ipinapalagay na mas malapit sila kaysa sa naisip niya. Sa trabaho, ang lahat ay tila normal para sa karamihan, ngunit may kaunting distansya sa pagitan ni Yota at Saki.
Nang maglaon, nag-text siya kay Yota para ipaalam sa kanya na mamimili siya, kaya dapat siyang umuwi nang wala siya. Habang naglalakad si Yota pauwi mag-isa, naiisip niya ang kalikasan ng relasyon nila ni Saki. Maya-maya, naghanap siya ng may luluto at natitasid sa sinangag. Sa sandaling iyon, nagpakita si Saki at hiniling sa kanya na painitin lang ang mga ito nang nakasara ang takip habang nagtitimpla ng kape. Binanggit niya ulit ang pool thing at tinanong kung makukuha niya ang number ni Maya. Nang pumayag si Saki na ibigay ito sa kanya, sa wakas ay ipinahayag niya na hindi ito tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa pagpunta sa sarili ni Saki at pagsasaya. Akala niya mapagseselos niya si Saki at kukumbinsihin siyang sumama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Akiko na mahilig si Saki sa pool, at kahit na nag-e-enjoy si Saki kasama si Maya, ayaw niyang sumama. Sinabi lang niya na wala siyang oras, ngunit hinihimok siya ni Yota na itigil ang pagtulak sa sarili sa gilid. Naiintindihan niya na gusto ni Saki na maging independent sa lalong madaling panahon, ngunit alam din niyang masasaktan ito kung hindi siya maglaan ng oras upang magpahinga. Gayunpaman, si Saki ay masyadong malambot para sa isang pagsusuri sa katotohanan, kaya't siya ay tumungo sa kanyang silid pagkatapos iwan si Yota kasama ang numero ng telepono ni Maya. Sa loob, umupo si Saki sa kanyang upuan tulad ng isang talunan, nagmuni-muni sa mga hamon na dumating sa adult A. Maya-maya, nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame, at nagising na ang kanyang isip ay puno pa rin ng mga iniisip. Paglabas niya sa kanyang silid, tinanong ni Yota kung nakatulog ba siya ng maayos ngunit ipinahayag niya na natulog lang siya ng 6 ng umaga. Napagtantong late na siyang nagising, humingi siya ng paumanhin sa hindi niya ginawang almusal, ngunit sinabi ni Yota na naghanda ng tinapay si Taishi bago siya umalis. Sa kabila ng paghiling sa kanya ni Yota na magpahinga, nagsimula siyang magpanik at nagpasya na ipaghanda siya ng almusal para lamang pigilan siya ni Yota. Mahigpit niyang sinabihan siya na huwag lumayo at makinig sa kanyang sasabihin. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na alalahanin ang araw na lumipat siya, nang sinabi nitong malaking tulong kung maaayos nila ang mga bagay sa pagitan nila. Dahil kulang sa tulog si Saki ngayon, ayaw ni Yota na siya ang magluto para sa kanya sa ganitong estado dahil wala siya sa mood para sa mga sinunog na omelet. Sa kabila ng pagpipilit ni Saki na gawin ang kanyang iminungkahi, hiniling sa kanya ni Yota na maupo para sa araw na ito at hayaan siyang humawak ng mga bagay-bagay. Tinanong niya kung ano ang gusto niya para sa almusal, at si Saki ay nag-aalangan na humingi ng inihaw na toast. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto pa ba ni Saki ng gatas, at sinabing makakatulong ito sa kanya na makatulog ng mas mahusay. Si Yota ay nagluluto ng almusal para sa kanilang dalawa, at si Saki ay nakatingin lang sa kanya ng gulat habang kumakain ng kanyang toast. Sa kalaunan, nilagyan niya ng mantikilya ang tinapay at kinain ito. Pagkatapos uminom ng mainit na gatas, mas bumuti ang pakiramdam niya at iminumungkahi niyang sabay silang pumunta sa pool, na nagpapagaan kay Yota. Gayunpaman, kapag binanggit niya na may trabaho sila sa araw na iyon, at iminungkahi ni Yota na makipagpalitan sila ng mga shift sa ibang tao para magawa ito, na nagpapasaya sa kanya. Habang naglalakad sila papunta sa bookstore, humingi ng paumanhin si Saki dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Nangako siyang mag-open up sa kanya ng isang beses ngunit gusto niyang sabihin sa kanya kung nakikipag-date siya kay Shiori bilang kapalit. Nang sabihin ni Yota na hindi sila nagde-date, medyo nabigla si Saki ngunit nagpa siya na hayaan ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang purihin si Shiori para sa kanyang mabubuting katangian ngunit huminto kapag napagtanto niyang maaaring magkagusto si Yota sa kanya. Habang patuloy sila sa paglalakad, napagtanto ni Yota na hindi niya kailangan ang kanyang bisikleta dahil maglalakad pa rin sila sa buong daan. Gayunpaman, kailangan niyang bitbitin ito ng todo dahil malayo na sila sa bahay kaya naman natatawa si Saki sa kanyang kawalang isip. Sinasalamin ni Saki kung paanong si Yota ay isang matahimik na tao na nauunawaan siya at nakikita ang trabahong ginagawa niya, kahit na sinusubukan niyang itago ito. Ito ang dahilan kung bakit naaakit siya sa kanya at gustong makilala siya ng mas mabuti. Naalala niya noong tinulungan siya nito sa trabaho, ipinaliwanag na palaging binibigyang pansin ni Yota ang maliliit na detalye. Inabot siya ng ilang segundo upang mahanap ang librong hinahanap niya sa loob ng 10 minuto, ngunit nang sabihin ni Yota na magagawa niya ito ng mas mabilis kaysa sa kanya, naisip ni Saki na siya ay makitid ang isip. Kinabukasan nang pauwi na sila mula sa trabaho, tinanong ni Yota si Saki kung inimbitahan siya ni Maya sa pool. Ikinahihiya ni Saki ang kanyang reaksyon, ngunit wala siyang oras para maglaro.
Binatukan niya si Yota ng may dismissive na tugon dahil ayaw na niyang marinig pa ang tungkol dito, ngunit hindi siya makapaniwalang napakalupit niya sa isang taong naging napakabait sa kanya. Lalong lumala ang mga bagay nang makita niyang nakasandal si Shiori kay Yota, at kinailangan niyang magsuot ng peking ngiti sa buong araw. Hinahangaan ni Saki ang mahabang buhok ni Shiori at sa tingin nito ay akma ito sa katamtamang estilo ni Yota. Iniisip ni Saki kung gusto ni Yota ang mga babaeng may mahabang buhok, at sinimulan niyang ikumpara ang sarili niyang buhok sa buhok ni Shiori. Naalala niya ang pag-uusap kagabi kay Yota nang sabihin niya sa kanya na magsaya sa pool. Hindi maintindihan ni Saki kung bakit nag-aalala si Yota sa mga ganoong bagay, ngunit itinala niya kung paano nagkaroon ng partikular na hitsura si Yota sa kanyang mukha. Naalala niyang nakita niya ang parehong hitsura ng kanyang ina nang iminungkahi niyang pumunta sila sa beach, at tinanggihan niya ito sa pag-aakalang hindi nila ito kakayanin. Naisip niya ang isang realidad kung saan sila ni Yota ay tunay na magkapatid at magkasamang naglalaro sa dalampasigan. Ang pag-imagine ng eksena ay nagparamdam ng init sa kanyang puso, na humantong sa kanyang pagnanais na pumunta sa pool. Habang papunta doon, nag-iisip si Saki at inaalala ang oras na pumunta siya sa zoo kasama ang kanyang ina. Doon, nabighani siya sa isang hippo, kaya binilhan siya ni Akiko ng hippo plushie, na talagang ikinatuwa niya. Pagkatapos ay nagambala siya sa mga batik ng liwanag na bumabagsak sa kanyang kamay mula sa bintana at natulala sa mga ito. Pagbalik sa realidad, napansin niya ang parehong mga light spot at isinara niya ang kanyang kamay, na sumisimbolo sa kanyang kabiguan na kumapit sa nakaraan. Patungo sa pool, nag-aalala si Saki na hindi siya makakabagay at hinahangaan niya ang kakayahan ni Yota na makihalubilo sa ibang tao. Dahil sa kanya, mas gumanda ang araw ni Saki, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila nag-e-enjoy si Saki. Napansin niya na sa halip na tumindig, si Yota ay nag-aalis ng mga swim ring na naiwan ng ibang tao sa pool, na nagpapakita lamang kung gaano siya tunay na nagmamalasakit at mabait. Kahit na walang nakakapansin sa kanyang mga pagsisikap, alam ni Saki kung anong klaseng lalaki siya at labis siyang hinahangaan. Pagkatapos ni Yota, umupo siya at pinupuri siya para sa kanyang mga pagsisikap, at ibinahagi ni Yota kung paano siya natatakot na maging sentro ng atensyon at mabalisa. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ni Yota ay lubos na nagpabago sa mood ni Saki, kaya't kusa siyang pumasok sa pool at makipaglaro sa iba pa sa kanila. Nang makita siyang masaya, naaalala ni Yota ang lahat ng pagkakataong pinagtatawanan niya siya at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya kaganda. Ni hindi niya namamalayan, nagsimula na siyang magkagusto sa kanya pero konti lang. Sa pagbabalik, si Yota ay nakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan habang iniisip kung paano siya humantong sa mga pag-unlad na ito na magkaroon ng mapang-uyam na pananaw sa mga relasyon, salamat sa kanyang hindi maayos na pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya nai-inlove kahit kanino. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang pumasok sa kanya ang pakiramdam na ito, at kahit na alam niyang kapatid niya si Saki, hindi niya ito maalis. Sa pagbabalik, si Saki ay nagkomento na si Yota at Maya ay naging mas malapit, at inihayag ni Yota na ito ay dahil personal niyang pinasalamatan siya sa pag-aayos ng lahat. Nagpasalamat si Saki kay Yota na nagpapakitang gusto niya palagi ang mga swimming pool at naging masaya siya ngayon, lahat dahil sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may sasabihin si Yota ngunit naantala ng ilang paputok na tumutunog sa background. Habang pinapanood sila ng may pagkamangha, sinabi ni Saki kay Yota na siya ay napakamaalalahanin, at talagang hinahangaan niya iyon. Napansin niya ang maliit na pagsisikap na ginagawa nito sa pagtulong sa iba, at dahil doon, nagpa siya siyang tawagin itong kuya sa unang pagkakataon. Nagulat man si Yota dito, gumaan ang loob niya dahil pinipigilan siya nitong tapikin ang mga pisngi nito sa bangketa. Habang naglalakad sila pabalik, nakonsensya si Yota sa pagkakaroon ng ganoong damdamin habang si Saki naman ay parang nakatatandang kapatid ang tingin sa kanya. Pagkatapos ay parada ang kanyang bisikleta, naglaan ng ilang sandali si Yota para ikalma ang sarili at iniisip kung paano siya kikilos kapag nakauwi na siya. Lingid sa kanyang kaalaman, ganoon din ang nararamdaman ni Saki ngunit pinipilit niya ang kanyang sarili dahil sila ay step-siblings. Sinusubukan ng husto ni Saki na huwag kumilos ayon sa kanyang nararamdaman, ngunit alam niya kung isang hakbang lang ang ginawa ni Yota patungo sa kanya, mahuhulog siya sa isang iglap. Paggising niya kinabukasan, nalaman niyang nagpahinga ang kanyang mga magulang para makasama ang isa't isa.
Inihayag ni Saki na siya at si Yota ay nagpahinga rin ng 2 araw mula sa trabaho, na nangangahulugang maaari silang magbonding lahat dito ngayon. Nang mapansin kung gaano kasaya si Akiko, itinago niya ang kanyang diary sa drawer sa likod at itinapon ang mga susi sa kanal dahil ayaw niyang masira ang pamilyang ito. Nang magising si Yota, nadismaya siya sa hindi pagkagising para pumasok, ngunit sinabi ni Taeshi na hindi niya sinasadyang gisingin siya dahil gusto niyang makapagpahinga siya sa araw na iyon. Pinasalamatan siya ni Akiko sa pagdadala kay Saki sa pool, at natutuwa siya na ang kanyang anak na babae ay may isang nagmamalasakit na kuya. Pag-uwi ni Saki, ipinakita niya sa kanya ang paboritong bagay ni Saki sa kanyang telepono. Gayunpaman, nabigla si Yota nang makitang nagpagupit si Saki, at ngayon ay magiging mas mahirap para sa kanya na panatilihin ang kanyang asset sa kanyang pantalon. Nangako naman si Saki na hindi na muling magsusulat sa kanyang diary kapag nabasa talaga ito ni Yota. Hindi niya lubos na may baon ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na subukan at mamuhay bilang kanyang kapatid sa halip na isang babae na naaakit sa kanya. Kinabukasan, pinangunahan ni Maya ang pagbubukas ng isang kafe sa kanilang paaralan at hiniling sa kanyang klase na magbigay ng budget para sa mga merienda, inumin, at mga disposable. Matapos tapusin ang pulong, pinaalis niya ang lahat, at inilabas ni Saki ang kanyang telepono upang makita ang isang text mula kay Akiko nang imungkahi ng isa sa mga lalaking nagngangalang Shinjo na pumunta sila sa isang lugar ng karaoke. Inaanyayahan din ni Maya si Saki, ngunit tinanggihan niya ito dahil mayroon siyang ilang mga gawain. Lingid sa kanyang kaalaman, nalulungkot si Shinjo sa hindi niya pagsali sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, sinasalamin ni Saki ang likas na katangian ng kanyang relasyon kay Yota, iniisip kung paano nagsimula ang mga step-siblings bilang mga estranghero at nananatiling estranghero hanggang sa pinakadulo, kumpara sa mga kapatid na may kaugnayan sa dugo. Gayunpaman, sa kanyang kamakailang pagnanais na matagpuang natigil sa washing machine, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Umuwi si Saki sa bahay upang makita si Akiko na naghahanda para sa kanyang shift, at nagtanong kung bakit siya nag-text sa kanya na umuwi ng mabilis. Sinabi ni Akiko na gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagpupulong ng parent-teacher, at hindi siya nag-text ng buong bagay dahil gusto niyang makipag-usap ng personal. Nagtanong siya kung kumusta ang mga bagay-bagay kay Yota sa paaralan, at ipinahayag ni Saki na pareho ito dahil magkaiba sila ng klase. Ibinunyag ni Akiko na sobrang stressed si Taeshi kamakailan, kaya umaasa siyang dadalo siya sa parent-teacher meeting para sa kanilang dalawa. Hindi siya maaaring magpahinga ng maraming araw sa bar kaya itinanong niya kung okay lang na balikan ang dalawang pagpupulong sa parehong araw. Sa sandaling iyon, bumalik si Yota mula sa paaralan, at pinunan siya ni Akiko sa buong bagay sa pagpupulong ng parent-teacher. Nauunawaan niya na hindi nila sinabi sa sino man ang tungkol sa isa't isa sa paaralan, kaya iminungkahi niya na mag-schedule sila ng iba't ibang araw para sa mga pagpupulong para makadalo si Akiko sa dalawa ng walang pagdududa. Binanggit ni Yota na si Akiko ay nagtatrabaho ng husto, at magiging mahirap para sa kanya na bisitahin ang paaralan ng 2 beses, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Kanina, sinabi ni Akiko kay Saki na hindi pa siya tanggap ni Yota bilang kanyang ina, kaya naman nalulungkot siya. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang dumalo sa parent-teacher meeting bilang kanyang ina para medyo matanggap siya nito. Sa gabi, bumalik si Saki mula sa trabaho upang malaman na si Yota ay naghanda na ng hapunan para sa kanila. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagpasya silang dalawa na pag-usapan ang tungkol sa parent-teacher meeting sa ibabaw ng mesa. Nagsisimula si Yota sa pagsasabing ayaw nilang malaman ng mga tao na sila ay magkapatid, ngunit wala siyang problema dito ngayon. Inihayag ni Saki na ganoon din ang nararamdaman niya, lalo na dahil ang pagtatago pa nito ay negatibong makakaapekto sa kanilang mga magulang. Kaya, nagpasya silang i-schedule ang kanilang mga pagpupulong sa parehong araw para magawa ito ni Akiko sa isang biyahe. Sinabi ni Saki na may isa pang dahilan kung bakit gusto niyang dumalo si Akiko sa kanilang mga pagpupulong, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Nang bumangon siya para maghugas ng pinggan, hiniling sa kanya ni Yota na hayaan siyang maghugas nito, ngunit iminungkahi niyang gawin nila ito ng magkasama. Habang naruroon, pinag-uusapan nila ang iba't ibang bagay na nagpapatibay sa kanilang samahan bilang magkapatid. Sa kanilang sariling isipan, kinikilala nila ang isa't isa bilang step-siblings at naramdaman nila ang tunay na pamilya sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila.
Kinabukasan, tinanong ni Taeshi si Yota kung okay lang ba siya dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yota na magkasama sila ni Saki. Inihayag ni Taeshi na gusto ni Akiko na maging isang pamilya sila, kaya ang kilos na ito ay talagang magpapasaya sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Saki at humingi ng paumanhin sa hindi niya ginawang almusal, ngunit hiniling siya ni Taeshi na kumain kasama nila. Pagkatapos ay ipinakita ni Saki kay Yota ang isang text message mula kay Akiko na nagpapakita na talagang masaya siya sa kanilang desisyon. Habang papunta si Yota sa paaralan, nag-iisip siya sa kanyang buhay at iniisip kung si Akiko ay talagang isang ina sa kanyang buhay. Nang maglaon, sinabi niya kay Morrow na sila ni Saki ay magkapatid, at humingi ng paumanhin si Morrow sa pagsabi kay Saki bilang isang kilabot na naisip noon. Humihingi din siya ng paumanhin sa pag-aakalang umiibig si Yota kay Saki at nagkomento na maayos silang magkapatid. Samantala, sa klase, si Maya at ang squad ay sama-samang nagre-relax nang mag-propose si Shinjo na lumabas silang muli sa buwang ito. Iminungkahi niya na mag-bowling sila, ngunit nang sabihin ni Saki na kailangan niyang mag-aral, iminungkahi niyang ayusin nila ang isang sesyon ng pag-aaral sa silid-aklatan. Ibinunyag ni Maya na laging nasa labas ang kanyang mga magulang tuwing Sabado at Linggo, kaya dapat silang pumunta sa kanyang lugar sa halip. Nang maglaon, habang kinukuha ni Yota ang kanyang mga gamit sa locker, narinig niya si Maya at ang kanyang mga kaibigan na nakikipag-socialize kay Saki, na ikinatuwa niya ng kaunti. Sa trabaho, napansin ni Shiori na mukhang malungkot siya at binanggit nila ni Saki na magkaiba ang shift nila kamakailan. Sa kanyang sariling malokong paraan, hiniling ni Shiori sa kanya na sabihin ang isang bagay at tinanong kung nami-miss niya si Saki. Sinabi ni Yota na kapatid lang siya ni Saki, at tiyak na hindi siya ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Upang pasayahin siya, inihayag ni Shiori na ang kanyang kolehiyo ay nagsasagawa ng isang bukas na kaganapan sa campus at hiniling kay Yota na sumama sa kanya. Naniniwala siyang magagalak si Yota kapag napapaligiran siya ng mga magagandang babae sa kanyang lugar, kaya napagtanto niya na nag-aaral siya sa isang all-girls college. Nang maglaon, nilapitan niya ang isang babae upang tulungan ito at napagtanto niyang siya rin ang babaeng nakita niya sa cram school. Tinanong niya kung pumupunta pa rin siya roon, at ibinunyag ni Yota na oo, ngunit tuwing katapusan ng linggo. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kaho at umalis dahil ayaw niyang makialam sa trabaho nito. Nang gabing iyon, kinakain ni Taeshi ang miso soup na ginawa ni Saki at binanggit na magugustuhan din ito ni Yota. Nang maglaon, pinatuyo ni Saki ang kanyang buhok at hinihintay na bumalik si Yota habang inaalala ang kanilang oras sa pool. Gayunpaman, kapag gabi na, iniiwan niya ang hapunan ng nakabalot na may kasamang tala at bumalik sa kanyang silid. Alam niyang ang pinakamainam na paraan para mapanatili ang kanyang distansya ay ang ihinto ang paggawa sa kanya ng hapunan, ngunit mas pakiramdam nito ang pagputol ng mga relasyon kaysa sa pag-iwas sa distansya, at ayaw niyang pumunta sa ganoong sitwasyon. Sa araw ng parent-teacher meeting, sabay-sabay na nag-aalmusal ang pamilya, at muling sinusunod ni Akiko ang kanyang schedule para tiyaking dadalo siya sa mga pulong sa oras. Ang isa sa mga pagpupulong ay 20 minuto ang pagitan, ibig sabihin ay hindi siya gaanong matutulog ngayon. Kailangan niyang gumising ng 2 at dahil walang tao sa bahay sa oras na iyon, ipinangako ni Taeshi na bibigyan siya ng wake-up call. Mamaya, naghihintay si Yota para sa kanyang pagpupulong sa silid-aklatan nang sabihin sa kanya ni Maya na umuwi si Saki. May nakalimutan pala siya at kailangan niyang bumalik, kaya nagpa siyang gisingin din ang kanyang ina. Samantala, tinanong ni Maya si Yota kung may crush siya kay Saki, ngunit itinanggi niya ito. Ipinaliwanag niya na magkapatid sila, ngunit pinaalalahanan siya ni Maya na sila ay estranghero noong nakaraan, kaya normal lang na ganoon ang pakiramdam. Nang nilinaw ni Yota na magkapatid lang talaga sila, tinanong ni Maya kung pinapayagan ba siyang ihambing si Saki sa iba. Ibinunyag niya na may iba pang may gusto kay Saki, ngunit sinabi ni Yota na hindi niya kailangan ang kanyang pahintulot para i-set up sila. Nang maglaon, habang sama-sama si Akiko kay Yota para sa pulong, tinanong niya kung nakatagpo ba niya si Saki bago pa sila maging magkapatid, ngunit sinabi ni Yota na hindi niya naaalala. Pagkatapos ay ginabayan siya ni Yota sa silid, at ipinangako ni Akiko na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa loob, sinabi ng kanyang tutor na nasa tamang landas si Yota at madaling makakapasok sa mga nangungunang unibersidad sa Tokyo kung pananatilihin niya ito.
Ibinibigay niya ang kredito kay Akiko para sa mahusay na pagpapalaki kay Yota, at bago niya maalis ang hindi pagkakaunawaan, sinigundahan ni Yota ang kanyang guro sa pagsasabing nagpapasalamat siya sa kanya. Sa pagpupulong, pumunta si Saki sa silid at nakitang masayang-masaya si Akiko kaya umiiyak siya at niyakap si Yota dahil sa sinabi nito. Nang maglaon, dumalo siya sa pagpupulong ni Saki, kung saan sinabi ng kanyang guro na noong una ay nag-aalala siya tungkol sa pagiging mapag-isa ni Saki, ngunit pagkatapos ng maingat na pagmamasid, napagtanto niyang si Saki ay isang simpleng babae lamang na mahilig magbihis ng maganda. Tinanong niya si Saki kung aling kolehiyo ang gusto niyang pasukan, at sinabi ni Saki ang anumang bagay na mababa ang halaga at may halaga sa merkado. Inirerekomenda ng kanyang guro ang Sakuma Women's College, at kahit na ito ay prestihiyoso, sa tingin niya ay magagawa ito ni Saki kung siya ay magsisikap. Si Saki ay hindi masyadong kumpiyansa, ngunit iminumungkahi ng kanyang guro na bisitahin niya ang campus upang makita ito ng kanyang sarili. Sa kabilang banda, tinanong ni Akiko kung ano ang kanyang mga plano, at sinabi ni Saki na bibisita siya sa campus bukas. Ang dalawa pagkatapos ay sabay na naglalakad pauwi, kasama si Akiko na nagpapakita ng labis na pananabik para sa hinaharap. Kinabukasan, bumisita si Saki sa kolehiyo at nakasalubong niya si Shiori, na sobrang excited na makita siya. May ilang oras pa para sa sample lecture, kaya iminungkahi ni Shiori na maglibot sila sa campus. Sa sandaling iyon, nagpakita si Profesor Kodo, at ipinahayag ni Shiori na si Kodo ang nagbibigay ng lecture ngayon tungkol sa etika. Tinitingnan niya ang mukha ni Saki, na halos sumisigaw ng tulungan mo ako, at nagpas siyang ihatid siya sa opisina na parang nawawalan ng dahilan. Sa loob, ibinunyag niya na narinig na niya mula kay Shiori na nahulog si Saki kay Yota, na mali ayon sa mga pamantayang etikal ng kanilang lipunan. Gusto niyang aminin ni Saki ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi ni Saki na hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Samantala, si Yota ay nakasalubong si Kaho sa paaralan, at ang dalawa ay nag-uusap. Sa paglabas, dahil pareho silang gutom, nagpasya silang kumain ng tanghalian sa convenience store. Bumalik sa opisina, ipinaliwanag ni Saki ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 buwan, ngunit hindi may ayon ni Kodo ang mga piraso. Alam niyang si Saki ang tipo ng babae na masyadong nagmamalasakit sa hitsura niya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin niya ang isang prestihiyosong kolehiyo. Ipinaliwanag ni Saki na hindi siya seryosong estudyante, ngunit ang pagpasok sa kolehiyong ito ay makakakuha siya ng disenteng trabaho, na makakatulong naman sa kanya na magkaroon ng pinakamagandang buhay. Napagtanto ni Kodo na si Saki ay patuloy na nakikipagpunyagi sa pagitan ng pagpapakita ng kanyang hitsura at personalidad, at kapag mas ipinaglalaban niya ang kanyang sarili, mas kailangan niya ng pagmamahal at pag-aproba. Naniniwala si Kodo na si Saki ang tipo ng babae na talagang luluhod kaagad kung hahawakan ang pinto para sa kanya. Samantala, sinabi ni Kaho na naisip niyang gusto siya ni Yota kanina at handa na siyang gawin ng isang magandang bagay. Gayunpaman, sobrang boring siya kaya tinatanong niya kung allergic ba siya sa usapan or allergic lang sa kanya. Idinagdag ni Kaho na pumapasok siya sa night school at gustong bumisita sa arcade sa pagbabalik, kaya ipinapalagay ng mga tao ang lahat ng uri ng hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Gayunpaman, inaakala ni Yota na siya ay isang normal na babae, at napagtanto niyang si Yota ay isang mahinahong tao na nananatiling neutral sa mga bagay-bagay hanggang sa malaman niya ang tiyak. Bumalik sa opisina, binanggit ni Kodo kung paano iilan lamang ang nakakaintindi kay Saki, kaya nahulog siya sa unang lalaki na may gumaganang utak. Pinayuhan niya si Saki na makipag-ugnayan sa mas maraming tao dahil sigurado siyang makakahanap siya ng ibang makakaintindi sa kanya, at makakatulong sa kanya na malutas ang isyong ito ng mabilis. Gayunpaman, kung gusto pa rin ito ang kanyang stepbrother pagkatapos kumonekta sa ibang tao, ibig sabihin ay totoo ang kanyang nararamdaman at dapat niyang pahalagahan ang mga ito. Pagkatapos nito, pareho silang lumabas sa kanyang opisina at tumungo sa silid-aralan, kung saan binibigyan ni Kodo ang mga estudyante ng sample na lecture tungkol sa etika. Samantala, gustong tumambay muli ni Kaho, at ibinunyag ni Yota na siya ay nasa study room bukas ng umaga. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Kaho na magkasama silang magtanghalian bukas, at pumayag si Yota dito sa pag-asa ng ilang magandang sesyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi niya kinuha ang rice ball sa convenience store, at inihayag ni Kaho na ito ay dahil ang seaweeds ay dumidikit sa mga ngipin, na ikinainis niya.
Noong gabing iyon, sinabi ni Saki kay Yota na nakatagpo niya si Shiori at isang kakaibang propesor sa kolehiyo. Ibinunyag niya na nakipagdebate siya sa kanya, na nagpapagod sa kanya sa huli, ngunit masaya pa rin siya. Nagtanong si Yota kung pupunta rin siya bukas, at nagpa siya si Saki na subukan ito upang matulungan siyang mas maunawaan ang kanyang sarili. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Yota bukas, at ibinunyag ni Yota na siya ay makikipaglaro ng husto sa isang magandang babae na kilala niya sa paaralan. Imbes na mainggit si Saki, tuwang-tuwa naman si Saki para sa kanya, at gumaan ang loob ni Yota dahil hindi lang nakahanap ng dahilan si Saki para makapag-aral ng kolehiyo, ngunit nakahanap din siya ng kaibigan na makakausap niya. Pareho silang gumagawa ng sarili nilang mga koneksyon at papunta na sila sa paghihiwalay ng mga landas sa buhay, na tutulong sa kanila na malampasan ang masalimuot na damdamin sa kanilang mga puso. Dahan-dahan pero tiyak, sila ay mula sa mga estranghero na may gusto sa isa't isa hanggang sa maging maayos na magkapatid. Pagkalipas ng ilang araw, si Saki ay nasa isang sesyon ng pag-aaral ng grupo kasama ang kanyang mga kaibigan at napagtanto na sa halip na kabisaduhin ang mga tamang sagot, dapat niyang matutunan kung paano hanapin ang mga ito. Siya ay nagmumuni-muni kung paano ang mga tanong sa aklat-aralin ay hindi nakakatulong sa isa na maging mas mahusay sa isang paksa, at sa sitwasyong iyon, ang isang tao ay dapat umasa sa iba. Natutunan niya mula kay Yota na tanggapin ang mga pagkukulang ng isang tao, humingi ng tulong, at pagkatapos ay ibalik ito hanggat maaari. Inamin niya na ang mga tao ay hindi nakakabase ng isip kaya kailangan na makipag-usap, or ito ay magiging hindi patas sa iba. Gayunpaman, hindi niya sinusunod ang sarili niyang patakaran at pinapanatili niya ang kanyang tunay na damdamin sa isang taong karapat-dapat na marinig ang mga ito. Nang maglaon, bumisita siya sa lokal na tindahan kasama si Shinju upang bumili ng merienda, at habang nasa daan, pinag-uusapan nila ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nagkataon, nakikita sila ni Yota mula sa bintana ng restaurant na pinuntahan niya kasama si Kaho. Napansin ang pagkabigla sa kanyang mukha, nagkomento si Kaho na may pareho siyang hitsura sa kanyang mukha kahapon, na nagpaisip sa kanya na siya ay tumatakbo mula sa isang bagay. Napagtanto niya na pumunta siya sa paaralan hindi para mag-aral or makuha siya, kundi para humanap ng santuwaryo mula sa kanyang nararamdaman. Habang nag-order sila ng pagkain, tinanong niya kung may kinalaman sa pag-ibig ang kanyang problema, at sinabing normal lang na maghanap ng mga bagong karanasan para makatakas sa isang masakit na kwento ng pag-ibig. Inihayag ni Yota na nahulog siya sa isang taong hindi niya dapat minahal, at kung kikilos siya ayon sa kanyang nararamdaman, magdudulot siya ng maraming problema para sa iba. Nang makita siyang nahihirapan, hiniling ni Kaho sa kanya na sumama sa kanya pagkatapos ng klase. Samantala, si Shinju ay naglakas loob at sinabi kay Saki na gusto niya siya, at si Saki ay kailangang magpanggap na nambobola lang ito. Gayunpaman, nilinaw niya na hinding-hindi niya makikita si Shinju bilang isang kasintahan na nagpadurog sa kanyang puso. Nangako ang lalaki na hindi na siya guguluhin pa at aalis na, itinatago ang kalungkutan sa likod ng isang ngiti. Nang maglaon, naalala niya ang mga salita ni Kodo tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba at nag-text kay Yota upang ipaalam sa kanya na mahuhuli siya ngayong gabi. Sa gabi, nasa labas si Yota kasama si Kaho, nakatingin sa ibaba sa lungsod. Nagkomento si Kaho na karamihan sa mga taong ito ay mga walang silbing NPC at dati siyang isa sa kanila. Sa tingin niya, isa rin si Yota sa mga taong ito, na ikinagalit niya. Masasabi niyang lumaki si Yota nang walang babaeng maaasahan niya, kaya naman hinarap niya ang lahat ng may layunin. Kahit na ito ay regalo sa kanyang mga mata, nakikita rin niya na kailangang pilitin ni Yota ang kanyang sarili na matutunan ang kasanayang iyon. Tinanong niya si Kaho kung ito ay pareho para sa kanya, at inihayag niya na nawalan siya ng pananampalataya sa sangkatauhan sa kabuuan. Nawalan siya ng parehong mga magulang sa isang aksidente noong siya ay nasa middle school, at dahil ang kanilang mga pamilya ay tutol sa kasal, kinukutya nila sila sa libing. Sa oras na iyon, si Kaho ay hindi nakakaramdam ng puot or kalungkutan, ngunit isang pakiramdam ng pagbibitiw. Sa huli, hindi kayang makita ng kanyang tiyahin na siya ay maiwang mag-isa at nagkaroon ng pusong ampunan siya. Sinabihan pa niya si Kaho na subukan at makipagpayapaan sa kanyang puso, alam na siya ay may maraming nakakulong na galit at pagkabigo. Kahit umarte si Kaho na parang sumuko na, alam ng tiyahin niya ang tunay niyang nararamdaman at tinulungan niya itong tugunan ang mga emosyong iyon. Naniniwala si Kaho na si Yota ay mayroon ding maraming nakakulong na damdamin na kailangang tugunan, ngunit si Yota ay nasa pagtanggi pa rin.
Maaari niyang linlanggan ang kanyang puso sa lahat ng gusto niya, ngunit kung hindi niya ito malulutas sa lalong madaling panahon, kakainin siya nito mula sa loob. Kinabukasan, magkasamang nag-aalmusal sina Yota at Saki, at binanggit ni Yota na nakita siya kahapon. Sinabi niya na siya ay nasa malapit na restaurant, at nakita siyang naglalakad kasama ang isang lalaki mula sa bintana. Matapos sabihin sa kanya na kasama niya si Shinju, tinanong niya kung bakit late na siya umuwi kagabi. Kapag sinabi ni Yota na naglalakad siya, inaakala niyang kasama niya si Shiori ngunit nalaman niyang nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Sinabi ni Yota na tinulungan siya nito na maunawaan ang kanyang tunay na nararamdaman, kaya gusto niyang ayusin ang ilang bagay. Inamin ni Yota na may nararamdaman siya para kay Saki, at laking gulat ni Saki na inakala niyang pinagtritripan siya nito. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi siya gagawa ng isang bagay na napakalupit at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Matapos matiyak na alam talaga ni Yota ang kanyang sinasabi, sinabi niyang maaaring dahil sa buong buhay niya ay pinagkaaitan siya ng kabaligtaran na kasarian. Sinusubukan niyang sabayan ito, na sinasabing mayroon siyang mas malakas kaysa sa normal na damdamin para sa kanya bilang kanyang kapatid, ngunit ito ay nagiging napakalaki para sa kanya, kaya siya ay bumalik sa kanyang silid. Hindi kaya ni Yota ang pasanin na ito ng mag-isa at kumakatok sa kanyang pinto. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan niya ito at hinayla siya papasok, sinasabing okay lang siya rito. Pagkatapos ay niyakap niya si Yota at pinasalamatan siya sa pagkakaroon ng tapang na sabihin ito sa kanya, na inaamin na mabigat sa kanya kung itinago niya ito sa kanyang sarili. Iniisip niya pa rin na hindi talaga naiintindihan ni Yota ang sarili niyang nararamdaman, pero kung pinagkaaitan lang siya or talagang gusto niya, okay lang siya sa dalawa, lalo na't nasa iisang dilema rin siya. Gusto niyang yakapin si Yota kung makakatulong ito sa kanya na bumuti ang pakiramdam, at gusto niyang gawin din niya iyon kapag kailangan niyang makatiyak. Pareho silang sumang-ayon na ayaw nilang pahirapan ang kanilang mga magulang, at sa kadahilan ng iyon, nagpasya silang magkompromiso. Aaminin din nila na nagseselos sila kapag nakikita nilang nakikipag-hangout sa ibang tao, at muling sinabi ni Saki na ang ganitong selos ay maaari ding mangyari sa pagitan ng magkapatid. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos na parang magkapatid sa harap ng mundo at dalhin ang pasanin na ito ng pribado. Nang hindi mapigilan ni Saki ang kanyang mga luha, kino-comfort siya ni Yota at tinitiyak sa kanya na malalaman nila ito ng magkasama, na nagpapahintulot sa kanya na mapawi ang pressure. Estranghero lang sila kahapon, ngunit ngayon ay buhay na silang patunay na ang sining ay hindi lang isang kanta, ito ay isang pamumuhay.